Okay. So, ito po yung aking nakikita, ano po, sabi nga natin noong 2019 na 2020 is a perfect vision, no? Ito talaga yung malinaw na nakikita ng karamihan. Pero kung titingnan natin, ano ba ang nangyayari sa paligid natin ngayon? Gaano ba ito kalinaw? Gaano ba kaganda yung sinasabi nila na napakagandang 2020 na naghihintay sa atin? Okay? So, ganun pa man, para sa akin, no, i-twist natin ang situation. Kung hindi man ito maganda sa panahon ngayon, iti-twist natin pa rin siya into a positive, no? Ano ba ang target natin ngayong 2020? Number one, to stay alive and be productive. Okay? So dapat ang atin pa ring desire ay manatiling buhay, manatiling mabuhay at manatiling produktibo para tayo ay manatiling mabuhay. Ano po at matustusan natin ang ating pangangailangan para tayo ay mabuhay. Okay? Kasi po sa gitna ng pandemic, hindi talaga tayo pwede na mawala ng loob or panghinaan ng loob. Okay? So ang para sa akin is number one, what you're going to do is to protect yourself and your family. Okay? Kasi sa panahon ngayon, kahit saan tayo pupunta, tingnan mo ha, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa ay talagang apektado ng COVID-19. Buong daigdig na po ito, buong mundo na po ito. So, para sa akin, lalo na sa aking mga kapamilya, kapuso, kababayan, kaibigan, kapatid, kasangga, okay? Ang para sa akin po ay dapat po natin talagang pangalagaan at ingatan yung ating kalusugan, okay? So, think of ang lahat po ng makakahalubilo natin dyan, ang lahat ng ating makakasabay dyan sa labas pag tayo lumalabas. Isipin natin, hindi man natin ina-attract no, na sila ay COVID carrier, but yun yung ating isa sa mga paraan para po tayo ay mag-iingat sa ating sarili. Okay? At tandaan natin, hindi lamang po para sa ating sarili ang ating pag-iingat, kundi para ito sa ating pamilya. Okay? So ano ang mga hakbang natin para pangalagaan ang sarili? Of course, yung sinasabi ng DOH na manatiling social distancing, at the same time, yun pong, kumbaga, 1 to 2 meters away from each other, at face mask, tapos kung may face shield kayo, and then of course, laging maghanda ng alcohol wherever you go, whatever you touch. Sabi nga nila, okay, para daw na tayong napaparanoid, ano? Parang grabe na yung anxiety natin. Pero titingnan natin, may katuturan naman eh. Kung hahawak ka ng pera na galing sa iba, sprayhan mo ng alcohol. Kung humawak ka ng doorknob na galing ka sa labas, sprayhan mo ng alcohol. Kung humawak ka ng elevator, paglabas mo ng elevator, sprayhan mo ng alcohol. You know, we are going to protect ourselves talaga. Okay? Kasi po, ganun na talaga eh. This is it. This is the life now na meron tayo. Okay? At the same time, huwag po natin kaligtaan na uminom ng napakaraming First Vita Plus. Okay? Kasi yun po talaga ang panlaban natin. At pangalawa, kailangan po natin ng acceptance. Okay? Acceptance, kasi kung hindi po natin tatanggapin yung nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, tayo lang din pong mahihirapan. Okay? So, tanggapin natin ang katotohanan na this is our new normal way of life. Okay? Huwag na po nating hintayin kasi karamihan po sa atin, alam niyo po, hanggang sa ngayon, naku po, hinihintay pa na bumalik o dumating yung dating nangyari o dating buhay. You know, yung old normal kung tawagin. Ngayon po, dapat hindi na. Okay? So, tayo dapat ay doon sa new normal way of pamumuhay, ito'y ating tanggapin. Ano po? Kasi kung magtatanong tayo, kailan ba talaga darating ang old normal? Kailan ba talaga bumalik ang old normal? Alam niyo po, hindi na po basta-basta yung babalik, not unless mayroon pong magawa ang ating buong daigdig para masugpo ang coronavirus 19. Okay? So, ang Panginoong Diyos lamang po ang may alam doon kung kailan po ito babalik. Okay? So, ngayon, nga sa proseso po ang buong daigdig para labanan ang kalaban na hindi nakikita.
maging ang mga higanting bansa sa buong daigdig ay walang nagawa, no? Sa pagsugpo nito. Ang ating bansang Pilipinas, sinisikap na mag-flatten ang curve, pero kung mapapansin niyo po, kahapon lamang meron na namang 500 mahigit na bagong cases. Ano po? So pataas ng pataas ang bilang ng mga tinatamaan. At the same time, aside doon sa infected na mga tao, meron ding 7.3 million Filipinos nga na ngayon ay walang trabaho and still counting. Okay? So napakadaming nagugutom. Ang iba ay umaasa na lamang sa SAP. Okay? Kaya lamang po, hindi po lahat ay napagkalooban. Akala nga nung iba, dahil mahirap sila, napabilang sila sa listahan, akala nila meron sila. Pero pagdating doon sa mismong pagkukuhanan na wala pala. So umuwing luhaan, yan, inatake at namatay pa. Yung iba naman, doon mismo sa pila, namatay din. You know, hindi po sapat na kayang ibigay or tayong lahat ay pakainin ng gobyerno. So, ang gagawin talaga natin ay magsumikap eh. Hindi talaga tayo pwedeng umasa lamang sa ibang tao. Sabi nga ni Robert Kiyosaki sa mga training na talagang ang sistema ng buhay, kailangan talaga ikaw mismo yung magsumikap eh. Hindi ka pwedeng maghintay na bibigyan ka ng gobyerno ng pagkain at lahat ng mga pangangailangan mo dahil hindi talaga yun mangyayari. Okay? So, ang atin pong gagawain ngayon sa kabila ng nangyayari, dapat talaga meron tayong mga hakbang. Ano po? Kasi kung sabi ko nga sa ngayon hindi na ako masyadong nanonood ng mga balita kasi kung manonood ka lang ng nakatutok ka lang sa telebisyon, sa radyo at makikinig ka sa nangyayari sa daigdig, alam niyo po, mawawalan ka talaga ng ganang mabuhay. Okay? Parang isipin mo na lang, katapusan na ba 'to ng mundo? Ano na ba 'to? Ito na ba yung end times kung tawagin? Okay, ako po, hindi po ako against doon sa kahit anuman pong pananampalataya or pananaw, ano po. Pero sa akin, in my personal opinion, ang Panginoong Diyos lamang nakakaalam doon. Wala pong iba, okay? So ang magagawa natin, connect ourselves to God, number 1 yon. At the same time, magsusumika pa rin. Okay? Tuloy pa rin ang buhay. Okay? So, nung mga panahon pa ng ibang, kumbaga yung henerasyon natin ngayon, tayo yung naka-experience ng COVID-19, ano po, nasa panahon natin ngayon dumating ito. So, ibig sabihin po, tanggapin natin. Dito sa atin to, ano sa generation natin sa lifetime natin ito ni umabot ano po. So, acceptance talaga, okay? At the same time po, yung tingnan mo yung mga OFW, kakapanood nyo lang din kahapon, ano po, doon sa balita na sinabi doon, tinaboy yung isang OFW na suspected na may COVID case. Tapos ngayon po, tinapon sa kalye. Imaginin mo, binigyan na lang siya ng pagkain ng mga kasama doon sa building na yun through, tinali na lang para makakain lang yung tao, natutulog sa kalye. You know, at hindi lang yung doon sa ibang bansa, pati sa atin, napakaraming din talagang nagugutom. Okay? So, ano talaga yung dapat nating gagawain para tayo ay manalo, no? Para sa akin po, ang kailangan nating gawin ay lumaban, no? Lumaban. We need to fight to win the battle. Kailangan natin talaga na labanan ito. At makayanan nating malabanan ang mga nangyayari sa labas ng ating kapaligiran kung tayo mismo sa sarili ay nalabanan natin ang ating sarili. Paano ba? Kasi marami po sa atin ngayon na nagmumukmok na lang, kung naghihintay na lang ng SAP, hindi na lumalabas. Wala nang ginagawa. Kasi natatakot na, full of anxiety, full of worries, full of emotional struggle, napakahirap kasi tanggapin agad-agad eh. Kaya lang, kailangan talaga nating tanggapin. Kailangan talaga nating labanan at kailangan natin talagang lumaban. Kasi kung hindi tayo lalaban at hindi ikaw lalaban, hindi ako lalaban, sino ang lalaban para sa iyo at para sa pamilya mo? Ikaw lang din eh. 'Di ba po?
So kailangan magising na tayo. Huwag tayong maghintay na ang gobyerno magdala ng pagkain sa ating tahanan. Kasi po hindi talaga mangyayari 'yun. Okay? Kahit pa sabihin nila, "Oh, magbibigay kami," katulad po sa amin. Ang sabi wala daw pong pipiliin. Bibigyan daw po lahat ang mga mamamayan. Ano po? Pero nakailang bigay na po ng SAP, kami po'y wala. O, 'di ba po? Tapos sabi nila wala daw pipiliin. Tapos doon naman sa bigas-bigas, ang sabi nila meron daw 3 set daw yata. Pero ang nakuha namin iisa lang. Oh. Tapos sa loob 'yun ng 85 days, meron kaming 3 kilong bigas at saka 3 pirasong sardinas. Kung aasa tayo sa bigay ng gobyerno, 3 kilong bigas at 3 pirasong sardinas sa loob ng 85 days. Paano tayo mabubuhay niyan? Paano ang pamilya natin? 'Di ba po? So dapat po buksan na natin ang ating kaisipan, buksan natin ang ating puso na talagang dapat tayo ay lumaban. Paano? Paano natin malabanan ito? Una, within, okay, sa ating mga sarili. Alisin niyo po o alisin po natin ang lahat ng mga negative sa ating mga sarili, sa ating pananaw. Okay? Tanggalin na natin 'yon. Tanggalin na natin yung tanggalin na natin lahat yung ating mga negative na paningin, pananaw, adhikain, puso, damdamin. Alisin na natin lahat yon. Bakit? Kasi kapag nag-iisip kasi tayo ng negative, alam niyo po ba, sabi nga nila, no, it's totoo talaga to, it's proven. If you think ng negative, nako, alam niyo po ba na napakarami nila? Sobrang dami. Sobrang dami. It will multiplies. Okay? At hindi lamang basta-bastang, like sa experience ko, ngayon lang umaga. I-share ko lang po sa inyo, meron po akong Facebook page na nag-post po ako o nagbo-boost po ako ng isang post, no? So, yun ay binoost ko, ibig sabihin, nagbayad ako sa Facebook para lamang yan ay ma-deploy sa napakaraming audience, no? Kaya lang, nung kinagabihan or after 1 day of boosting, ang nangyayari ay hindi ako satisfied sa kanyang result. So, binago ko yon. In-adjust ko. Kasi nung mga previous weeks naman, pwedeng mag-adjust. So, in-adjust ko. Tapos ang sabi niya, hindi raw pwede kasi para daw akong gumagawa ng tactics. Okay? So, binago ko yun. Kung anong gusto ng Facebook, in-adjust ko ulit. Tapos sabi naman niya ay hindi raw pwede yung audience ko. So, binalik ko na naman sa dating audience na approve ni Facebook. Sa mga nagbo-boost, naintindihan niyo ako kung ano yung aking ibig sabihin. Okay? Now, nakailang adjust na ako na sinusundan ko yung kanyang sinasabi. Tapos, at the end of the conversation namin, sasabihin pa rin niya, hindi approve. Sa pang-ilang try ko, at sinunod ko naman yung sinasabi niya, pero hindi pa rin ako in-approve, ang ginawa ko po ay nag-post po ako ng napakadaming, nag-boost po ako ng isang image na alam kong hindi po yun kaaya-aya. Alam niyo po, ang ginawa ni Facebook sa akin, kasi nag-react po ako in a negative way, alam niyo po ang ginawa ni Facebook ay lahat po ng aking pinost ay nakalagay, hindi na siya pwedeng i-boost. So, nagalit din siya sa akin. So, ibig sabihin po, yung reaction talaga, ang tawag ko dito is emotional response. Okay? Kung merong mga nangyayaring hindi kaaya-aya sa paligid, wag na wag mo talagang response or replyan ng hindi rin kaaya-aya. Kasi, it will multiply talaga. So, dapat pala, kung merong hindi magandang nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating environment, dapat pala, ang gagawin natin, pause for a while, relax, inhale, exhale, and then isipin mo, ito bang aking response ay positive or negative? Maganda ba ang maidudulot nito o hindi? Kasi kung sa tingin mo hindi at magdudulot lang din ng hindi kaaya-aya, wag mo nang ituloy. Kasi, ang sabi nga nila, kapag nag-release ka daw ng any negative
Negative, any negative. Ang mangyayari, lalabas yan at babalik daw yun sa atin ng mas marami pa. Kaya, naku, ako po believer talaga dyan, okay? Kaya dapat pala, ang gagawin talaga natin, unang-una ay positibo. Positibo, lagi natin sinasabi, walang maidudulot na positibo ang negatibong pananaw o ang negatibong tao or ang negatibong mga gawain. Oo, pero alam niyo po, nasa pagpapractice yan araw-araw. Madali lang pong sabihin. Madaling sabihin. Pero yung katotohanan, yun nga lang sa umaga, pag sabi natin, ay, ano ba naman yan? Maulan na naman. Diyos ko, paano na naman ang trabaho ko nito? Ano ba naman yan? So, nagre-react ka na negatively doon sa ulan. Samantalang pwede mong sabihin, ay, thank you, Lord. Salamat naman, Panginoon, at maulan. At ngayon, yung mga tanim ay madidiligan na. At yung ating, anong tawag nun? Yung basin ng ating tubig sa Manila Dam, ay, ano ba yun? Yung basin ng water natin, ay, salamat, Panginoon, at madagdagan ang aming tubig doon. You know, so, nasa reaction talaga natin yon. Tapos minsan naman, mainit. No? Ano ba naman yan? Lord, ang init-init naman. Pwede ma-stroke ang tao. O tinan mo, negative na naman. Samantalang pwede sabihin, salamat Panginoon at may araw. Kailangan talaga namin ng araw, lalo na sa aming immune system. Mas maganda yung aming katawan kapag kami ay naaarawan. So, in every situation talaga, tayo talaga dapat ang nagko-control doon. Okay? So, ayan, alisin ang lahat ng mga negative sa kaisipan, sa damdamin, sa pananalita. Ito pa pala. Minsan kasi sa atin, hindi natin napapansin, sasabihin natin, kahirap ng buhay. Pag sinabi mong kahirap, tapos meron pang conviction, ano ba naman yan, kahirap ng buhay? Agoy. Sus, ayan na. Sinabi mo na, binigkas mo na, binigay mo ng buhay. Di lalo talagang maging mahirap ang buhay. Kasi po dapat, oo, totoo naman talaga na mahirap ang buhay. Baka sabihin mo, grabe naman to si Upline. Ipokrita naman, sasabihin hindi mahirap ang buhay. Eto na nga, wala na nga makain ang mga Filipinos. Wala na nga trabaho. Hindi pa ba mahirap yan? Dapat, okay, ganun nga talaga eh. That's the law of, yun ang batas eh. Kung ano yung damdamin mo, kung ano yung nilalabas mo, yun ang babalik sa iyo eh. So ngayon, ganun na ang sitwasyon. Ang gagawin natin ay, okay, gagawa ako ng paraan. Kailangan, meron akong magawang paraan sa gitna ng pandemic na ito. Kailangan, merong makain ang aking pamilya. Kailangan tuloy ang buhay namin. Kailangan lumakad ako, magtrabaho ako, magsumikap ako, pero merong pag-iingat. Okay? So, ganun. Hindi yung maghihintay na lang tayo. Sabi nga ni Ma'am Doyi, sa loob ng 85 days na lockdown, gaano ka ba ka-productive? Ano ba ang nagawa mo? Ano ba ang nagawa natin? Ano ba ang ating mga tagumpay sa loob ng 85 days? Okay? Sabi ni Ma'am Doyi, sa meeting namin kahapon, kung tayo daw po ay nakikinig sa mga, ibig sabihin, tayo gumagawa ng mga Zoom meeting o kaya nagtatawag ka sa core leaders mo, sa grupo mo, but then walang production, busy lang daw yon, busy, getting busy, pero walang production. Dapat daw pala, lahat ng kabisihan mo, merong result, may production. Okay? So, dapat maging productive. Okay, ako man, sa gitna ng pandemic, napakarami ko rin namang ginagawa, but then, oo, nandoon talaga tayo sa transition, no? Hindi na natin kayang ibalik yung 85 days or 86 days na lumipas para balikan pa natin na maging productive tayo. Ang gagawin na lang natin is, sa ngayon, starting today, kailangan na talaga natin na tanggapin ang katotohanan na ito na yon, at the same time, mag-adjust na talaga tayo. I-embrace na natin yung nangyayari sa ating paligid at yung new normal ways of life, atin na itong tatanggapin. Huwag na natin hanapin yung dati. Kasi kung babalik man, di mabuti, pero paano kung hindi babalik? Di ba? Paano na? O ibig sabihin, kung hindi babalik sa normal o sa old normal, ang buhay natin, edi mapag-iwanan talaga tayo pag hindi tayo sumabay.
Di ba po? At isa pa, hindi lang tayo ang maapektuhan, kundi pati ang ating buong pamilya. Okay? So, laban lang talaga. Ayusin ang ating personal na pananaw sa buhay, yung ating sarili. Okay? So, ngayon, I suggest lang apply the positive self-alignment. Ito po talaga yung nagagamit ko sa gitna ng pandemic. Yung pag sinabi mong positive self-alignment, hindi lang po yung tipong positibo ang kaisipan mo. Kailangan ang iyong damdamin ay positibo din. Kailangan ang inyong pananalita ay positibo din. At kailangan ang inyong aksyon ay positibo din. Pag lahat po yun ay naka-align, alam niyo po, miracle happens. Miracle happens anytime. Maniwala kayo. Sa akin po, sa mga nakaka-witness doon sa physical struggle ko po, grabe po talaga yung pinagdaanan ko din. So, noong una, marami po akong tanong. Sabi ko kay Lord, bakit? Ang dami ko pong bakit? Kaya lang, na-realize ko, nakikisama ako o nakadagdag pa ako sa bakit ng Jollibee, McDo, di ba, KFC. Ang dami nilang bakit, no? So, nakikibakit na naman ako. Doon ko na-realize na dapat pala tayo, huwag na tayong maraming bakit. Parang ngayon, Lord, bakit nangyari tong pandemic na to? Bakit ba, di ba? Bakit kasi ang daming version, no? Kung saan galing ang pandemic, sa Wuhan, China, tapos sabi nila, man-made daw, o et cetera, et cetera, et cetera. Kung intindihin mo sila lahat, grabe, mas-stress ka lang, okay? So, ang gagawin natin ay, sabi ko nga, lalaban tayo na merong, kumbaga, tibay, no? Tibay ng loob, tibay ng dibdib, lakas ng loob, paniniwala, pananampalataya, na this happens, everything happens for a reason. Meron po talaga itong, anong tawag niyan? Dahilan, no? Wala pong nangyayari sa daigdig na ito na walang dahilan. Okay? Hindi man natin nauunawaan, ngunit ipaubaya na lang natin sa Kanya. Siya na po ang nakakaalam lahat doon. Okay? So, let's do our part. Gawin natin ang lahat ng na kaya natin gawin. At si Lord na bahala doon sa hindi natin kaya. Okay? At wala akong, ang para sa akin, pananaw ko is lahat malalagpasan natin dahil nandyan ang ating Panginoong Diyos. Nandyan siya, nag-guide sa atin, nagbibigay sa atin. Sabi nga, kapit lang. Okay? Be still. Be still. It's in the Bible, no? Nandyan po yun. Kaya po, ilagay natin sa bawat segundo ng ating buhay, dapat nandoon tayo punong-puno ng saya. Puno-puno ng saya. Sa tahanan niyo po, alam niyo po, kayo ang mag-set ng happiness. Be happy. Huwag po yung tipong, kunwari yung maaalis yung, kumbaga mapalitan ng lungkot ang iyong damdamin ang dahil sa paligid. No. Bilangin niyo po ang biyaya. Maniwala kayo sa akin, bilangin mo ang biyaya. Ibig sabihin, nung nagising kayo, kompleto kayo, nandyan ang pamilya, nandyan ang mga mahal mo sa buhay, ayan, kasama mo, kung hindi man, kung na-lockdown man, alam niyo po, ako din, ang husband ko po ay na-lockdown ng 50 days sa Boracay. Di ba po? Oh, Diyos ko, Panginoon ko, oh Lord. Pero alam niyo po, the blessing is there. God is there. Grabe po. Lalo na po nung ang aking anak ay nagkalagnat. Yung pangalawa kong baby, imaginein mo si Manny nasa Boracay na lockdown. Ang aking anak nilalagnat. Masakit ang ulo, masakit ang katawan. Diyos ko, Lord, Panginoon ko, yung mga symptoms ng kinakatakutan natin na virus, you know. But then, I lay everything to God. Sabi ko, God is there. God is always there. Kaya sabi ko sa sarili ko, si Lord na ang bahala. Kaya in spite of na lockdown si Manny ng 50 days doon sa Boracay, still masaya, malakas, matatag, at talaga namang pinoprotektahan din kami ng Panginoon. It is a matter of faith. Okay? So, ang gawin lang natin talaga, kapatid, magiging matagumpay sa laban na ito. Okay? So, fight, laban lang talaga. Labanan natin ang ating sarili.
pag tayo mismo ay positibo na, tayo mismo ay napakaganda na nung ating personal, yung sarili nating anong tawag, damdamin, yung ating pananaw, yung ating sigla. Alam niyo po ba, yung nasa paligid natin na virus na yan, yung poverty na yan, kaya na nating labanan lahat yan. Kayang-kaya. Walang imposible. Bakit? Kung positibo na tayo, imaginein mo ha, may biyaya tayo. Ano ang pang-apat? First Vita Plus ay biyaya ng Panginoon para sa atin. Biyaya, bakit may biyaya? Bakit biyaya ang First Vita Plus? Can you just imagine? Sa buong daigdig, nangangailangan ng proteksyon panlaban sa COVID-19. At ang produkto natin ay panlaban. Imaginein mo, kaya ang product natin ay essential. Ang dami pong kumpanya na ngayon po ay sarado dahil hindi po napabilang sa essential ang kanilang produkto. Pero tayo, dinala tayo ni Lord sa First Vita Plus. Inihanda tayo bago pa man dumating ang COVID na andito na tayo sa First Vita Plus. Ibig sabihin, ang produkto natin, inihanda talaga para pangkalahatan, pang buong daigdig. Kaya nandito ka na sa First Vita Plus, grabe, i-grab mo na, i-maximize mo na. Dahil hindi ka nawalan ng trabaho. Di ba? Kung dealer ka na, Diyos ko, wala ka nang ilalabas na pera. O di ba? Gagawain na lang, tatrabahuin na lang. I-involve mo na lang ang sarili mo sa bagong sistema na meron tayo sa First Vita Plus. Kasi hindi mo na kailangan mamuhunan, di ba po? Hindi mo na kailangan pang maglabas ng 8,800 para makapagsimula kasi dealer ka na. Imagine mo, at lahat ginawa ng company para sa atin. O, kung kailangan ng deliveries, may order ka, i-deliver sa'yo libre. O, kung may order ang kaibigan mo, ilalagay mo lang ang delivery address ng kaibigan mo, order mo sa opisina, order mo kay Miss Vita, tapos ang delivery address iba, ipapadeliver mo doon sa may order, tapos ilagay mo kung COD yun, o babayaran doon mismo. O di ba po? O para naman kumita ka, tumubo ka para ma-avail mo yung 25%, I suggest, wag na lang COD. Ibabayad sa iyo yung in-order, at the same time, ikaw ang magbayad sa First Vita Plus, pagkatapos ay yung mismong product ay ipa-deliver mo doon sa nag-order. O di ba? Kumita ka na ng 25% doon sa retailing o sa direct selling, hindi ka pa gumastos doon sa delivery kasi free delivery within Metro Manila. Oh, may puhunan ka ba doon? Naglabas ka ba ng pera doon? Wala! Anong ginawa mo? Nagpa-order ka lang. Nag-exert ka lang ng effort para umorder sila. O, di ba? Nag-market ka lang. Kahit nasa bahay ka, magtatawag ka sa mga kaibigan mo, mag-message ka doon sa mga kaibigan mo, di ba? Kamusta? O ngayon, kung may mga orders, kasi po ganito yun tandaan natin. Ngayon, ang tao, hindi kailangan ng marangyang bahay, marangyang sasakyan, marangya. Kumbaga yung luho, yung mga dream car, dream house, hindi. Ang kailangan ng tao ngayon ay manatiling buhay. Manatiling buhay. Kasi lahat ng mga pangarap natin sa mga susunod na mga taon, kayang makuha yan kung buhay tayo, buhay sila, buhay ang bawat isa. So ang target natin ngayon ay ipaunawa sa mga tao na kung meron kang pera dyan, huwag mong tipirin ang sarili mo na bumili at uminom at maglaklak ng First Vita Plus product para manatiling buhay. Kasi ang virus na kalaban natin ay hindi natin nakikita. Okay? So, wag naman na kung kailan meron ng symptoms, doon pa lang mamimili ng First Vita Plus. Dapat ngayon pa lang na walang symptoms, walang kahit anong bahid ng virus para protektado. So, yun yung ibahagi mo sa mga kaibigan mo. O friendship, naku, grabe ang mga balita ngayon, di ba? Yung mga naapektuhan o na-infect ng virus, imagine mo, gumagastos pala sila ng 300 to 8 million pesos sa pagpapagamot, pero hindi po garantiya na makakasurvive. O ano kaya, mas maganda, protektahan na lang natin ang ating mga kalusugan, lalo na ang ating mga anak. O, di ba? So, i-share mo sa kaibigan mo, ito friendship, meron po kaming libreng orientation or health symposium. Doktor po ang nagbabahagi nito.
Ngayon, itong bahagi ng doktor na 'to, isi-send ko lang sa'yo yung link ng doktor. Libre mong mapanood online kahit nasa bahay ka lang, friendship. O, 'di ba? So, ibig sabihin, ngayon nakapanood ng doktor, hala, kaganda pala niyan. Paano ba ako bibili? Kasi doon po, minsan po akong nag-tune in kay Dr. Custodio. Alam niyo po, yung in-invite yung guest doon, nag-raise hand kay Doc RC. Doc, may question po. May question. Ano po yun? Ang sabi, saan po ako bibili? Ay, naku, Diyos ko, Lord! Sabi ko, iti-text ko kaya yun. I-message ko kaya yun. Sa akin ka bumili. Ang ibig sabihin, kapatid, don't judge the person. Kailangan lang nilang makapanood, makapakinig para makita nila kung gaano kaganda yung produkto. At the same time, i-follow up mo na ng let them decide. Kasi po sa panahon ngayon talaga, ang priority talaga, kahit ako, lahat ng mga kaperahan ko, ang priority kong babayaran o bibilhin ang produkto ng First Vita Plus. Hindi kung ano-anong luho. Kasi ang luho, to follow na lang yan. Ang pinakamaganda ay manatili akong buhay at ang pamilya ko. So yun yung ibahagi natin. Can you just imagine? Ang order mo, wala kang puhunan ngayon. No? Chika-chika na lang. Link, share. Pag may order, Miss Vita, may order ako. Di ba? Ito ang delivery address. Ito ang bayad. Tapos na. Ano pa? Ang all over the Philippines naman, meron din. Of course, may subject for delivery fee na yon. Okay? So, ibig sabihin, the company, alam niyo po, hangang-hanga talaga ako sa First Vita Plus. Grabe po. Noong una, bago mag-lockdown, hindi pa ganito ang sistema natin, di ba? But, ang First Vita Plus, nag-shift agad. Ganon sila kabilis, kaya dapat bilisan din natin. I-adapt din natin kaagad yung kultura na meron sa First Vita Plus. Huwag tayong magpaiwan. Imagine niyo po, automatic nag-Miss Vita kaagad si Ma'am Doyi para sa pag-accommodate ng mga orders. Tapos ngayon, para maihatid sa atin, libre pa. Di ba po? Tapos, meron pang online BDF, may online health symposium, may online training sa pamamagitan ng Zoom. So, webinar na ang approach ngayon. So, ibig sabihin, kahit ang kaibigan mo nasa trabaho, nasa bahay, kahit ikaw nasa bahay, merong paraan para maituloy natin ang todo ang First Vita Plus. Ang maganda nga imagine mo, hindi ka na mamamasahe para invitin o sunduin ang iyong kaibigan. Tama? Hindi ka na pupunta doon sa bundok ng tralala para lamang dalhin sa opisina ang iyong kaibigan. Andiyan na, one click away na lang. Okay? So, wala nang, kasi dati-rati nung nag-i-invite kami, papakainin pa muna namin sa Jollibee o sa McDo bago namin isalang sa BDF. Di ba? Gumastos ka na sa pamasahe, gumastos ka na sa pagkain, tapos negative pa, di ang laki ng ginastos mo. Di ba? Samantalang dito, naku po, one click away lang. Di ba? Send the link, tapos follow up, i-check mo na lang kung nandun. Nood kayo parehas, makita mo doon kung nandun siya. Di ba po? Tapos after the BDF, switch na kaagad, shift kaagad doon sa meeting after meeting sa champions naman. Dahil nandoon si Ma'am Doyi, si Ma'am Nancy at ang lahat ng mga icons and Hall of Fame ng mga motivator sa Champions. So kung dati, walang upline, kapag nagdala ka ng guest, walang upline na mahagilap doon minsan at mag-ma'am or meeting after meeting. Ngayon, hindi po. Nandyan, abot kamay. Hindi man natin nahahawakan pero nakikita, napapanood, napapakinggan. Lahat ng mga sharer ng mga malulupit. Okay? So, may paraan talaga. Sobrang dali ngayon. Grabe. Kung sabi nila, mas mahirap daw ngayon mag-First Vita Plus, ay hindi po. Mas napakadali po ngayon mag-First Vita Plus. Kung ngayon po ay sumabay ka, alam nyo ba, dahil napakadali, at eto pa ha, maglalabas ang First Vita Plus Company sa July 8. Okay, di ba? Sa mid-year anniversary natin, maglalabas ang company sa July 8 ng produkto intended for COVID. So, ibig sabihin, hindi na talaga tayo matatakot sa virus kasi ang formulation na bago na ito na ilalabas ni Ma'am ay pangtulong para gumaling ang mayroong infection. At protection naman sa walang infection. Kaya, naku, magsimula na kayong mag-market, protection, prevention against COVID. Ito po talaga yung napakatindi. Ang malupit,
totoong 7 billion ang ating market ngayon kasi nasa internet na tayo lahat. Okay? Can you just imagine, buong daigdig po ang merong kaso ng COVID. So, lahat pala ng tao sa daigdig ngayon ay market natin. Kaya po, patindihan talaga to. Sobrang patindihan. Pagalingan, patindihan. Okay? Kaya simula ngayon, ayan, dapat meron ka ng wifi sa bahay mo. Alamin mo sa area mo o kung nasa probinsya ka, alamin mo ano bang malakas na wifi dyan. Meron pong mga portable o pocket wifi. Yung portable o pocket wifi po ay yun po ay mamimili ka lang po kung ano yung ano tawag nito, yung provider doon sa area. So for example, ang malakas ay Globe. Globe ang bilhin mo. Tapos meron po kasi mga portable pocket wifi na may antena para mas mabilis na makasagap. Ano po? Kasi kailangan nating mamuhunan sa ating negosyo. Ito na po ang negosyo natin. Okay? So dahil ito na po ang business natin, kailangan po talaga na mamumuhunan tayo. Okay? Kung ang isang tindahan na nagtitinda, kailangan niya ng pwesto para po siya ay magkaroon ng lagayan ng paninda, ganun din sa atin. Ano ba ang kailangan natin? So sa new normal ways ng business natin ay kailangan natin ng wifi. Okay? So uunahin po natin yon. Tapos, pangalawa, kailangan natin ng produkto. Kasi hindi po pwede na magbebenta ka, mag-aalok ka nang wala kang product. Kasi what if doon sa area mo, kailangan agad-agad, no? Hindi yung naghihintay pa ka, Miss Vita, at least meron ka kaagad maibigay. Okay? At the same time, kailangan din natin ng power card. So, avail na tayo kung ikaw po ay hindi pa naka-purchase ng titanium power pack at bibili ka, libre na po yung power card. Okay? So, sa power card naman po ay kailangan natin yon kasi doon sa power card, pag naipasok mo na yun, na-activate mo na yun doon sa First Vita Plus website natin, makikita mo na lahat doon. Ilan ang pumasok sa grupo mo sa A and B sa isang araw. Makikita mo na ang genealogy. Makikita mo na rin ang particulars. Makikita mo na rin kung ano yung cut-off at magkano ang chichikehin mo. Katulad ngayon, Wednesday. Okay? So, yung cut-off hanggang Monday, nandoon na po yun at makikita na lahat doon kung magkano ang chichikehin mo pagdating ng Friday. O, di ba? Grabe na yan. Di ba? One click away. Lahat malalaman mo na. Hindi mo na kailangan pang pumila doon sa genealogy office, ang pilahan doon sa opisina ng genealogy. Hindi mo na kailangan magpa-print ang genealogy report. O, di ba po? So, talagang nandyan na lahat. Okay? So, yung PayMaya card din. Kailangan din natin noon kasi kailangan po na sana ma-approve lahat na ano po. Kasi di ba po sa gitna ng pandemic, hindi kasi natin alam kung what's next. Ano po? At least kung naka-PayMaya card ka, dahil po yan ay Mastercard, so ibig sabihin anywhere in the world, ATM machine man yan, basta't may nakalagay Mastercard, pwede mo nang i-withdraw ang iyong commission doon. So kung na-approve ka sa PayMaya Mastercard na nasa First Vita Plus, lahat ng commissions mo, pwede mong ipalagay doon. So kahit pa nag-lockdown at hindi ka makapunta ng opisina, hindi ka makakuha ng cheque mo, anytime, pwede mo nang ma-withdraw doon sa ATM machine through PayMaya card ang iyong commissions. Okay? So, napakaganda, kapatid. Grabe. Sumabay na po tayong lahat. Okay? So, ngayon, since we are champions, we are infinite champions, kailangan talaga patunayan at panindigan natin na champion tayo. Kasi pag sinabi mong, I am infinite champions, I am champion, I am success, you yourself is a success. You yourself is an infinite champion. Pag sinabi mong you yourself is infinite champion, aba, hindi ka talaga talunan. Diba? Never na maging talunan ka. Kasi ikaw mismo, tinanggap mo, inaccept mo, kinlaim mo, na ikaw mismo, pagkatao mo, katawan mo, lahat ng parte ng katawan mo ay tagumpay. So dahil tinanggap mo yon, aba, ang mangyayari sa iyo, ikaw na yung alam mo yung vibration, no? Ikaw yung maraming shadows of positivity na makahawa
doon sa iyong team o sa iyong pamilya, sa iyong environment, okay, di ba? So, dapat simulan pala sa atin yung positivity para tayo ang makahawa. Never po na ikaw ang magsimula ng negative. Never. Kasi po, ang buong paligid mo maging negative na rin yon. So ngayon, ayusin na natin. Kumbaga, yung lahat ng mga tornilyo sa ating katawan, aayusin na natin yan. Kailangan talaga naka-align tayo into a positive one. Okay? Okay? So, maraming salamat po, Infinite Champions family. Sana po ngayong umaga ay nakapag-inspire ako sa inyo ng kahit papaano. This is only the beginning. Magsama-sama pa tayo. Marami pa tayong pagsamasamahan at dapat po sabayan nyo rin kami sa tagumpay. Huwag tayong pumayag na matalo tayo sa laban. Kailangan po manalo tayo para sa ating pamilya. Okay? Dapat ikaw ang manalo para sa pamilya mo. Ikaw ay millionaire. Okay? Good morning to all of us. Thank you and God bless. God bless upline. Na-late ako ng pasok. Nasa biyahe lang. Congrats.